Sa video na ito, pag-uusapan natin kung magkano yung kinikita ko sa sisiw. Dahil every 3 days po yung mga manok natin dito, nagpo-produce po ng sisiw every 3 days at naka-harvest sa ating incubator dahil meron tayong mga incubators. Magkano nga ba yung kinikita ko sa sisiw? Ito na yung mga order natin. Nakuha na natin 10 Black Austolorp, 10 Rhode Island Red. So 22 lahat. At ilalagay natin to sa ating pen ng ating Rhode Island tsaka Black Austolorp. So bago natin ilagay to is lagyan muna natin ng Lasota plus IB. Yan. Tsaka Coryza na alam nyo na. No? So bawal kasi i-demonstrate yung pagbabakuna dito sa mga manok natin. So hindi ko na papakita and ilagay na natin agad sa mga pens natin. Malaking tulong talaga sa pagnenegosyo ng manok itong mga incubators natin dahil halos sabay-sabay sila napipisa dito. No? Every 3 days po kami naglo-load, every 3 days din po kami nag-harvest. So kapag everyday ka naglo-load sa incubator mo, everyday ka rin mag-harvest. No? Pero sa first 21 days, wala kang harvest. No? Kasi nga 21 days po, mapipisa yung mga sisyo. And after 21 days, kung everyday ka naglo-load, everyday talaga yung pag-harvest mo ng sisiyo. So, everyday magkakapera ka dahil sa pamamagitan ng pagbebenta mo ng sisiyo. Katulad nito, may na-hatch na naman. Yan, meron namang sisiyo. Oh. Yan, may mga sisiyo na. Yan. Bagong sisiyo. Kakapisa lang, basang-basa pa. Dito, sa baba, meron din. And, last 2 days, kaka-harvest lang namin ng sisiyo mula dito. No? So, ika 3 days, ganito, siguro bukas, magkakapisaan na to at baka ma-transfer na agad sa aming brooder. Pakita ko sa inyo ngayon yung mga natitira naming sisiw. So dito kanina nabawasan to. No? So sa isang hatching namin dito, nagpapa-hatch kami ng 100 to 200 heads of chicks. Yan, every 3 days po yan. No? Yan. So papakita pa natin doon sa kabila yung mga chicks natin. Meron din mga sisiw dito, mga natira din. Dami kasing buyers kanina. Kaya konti na lang yung mga natira. Yan. Dito sa, siguro nasa mga 30 na lang to. Or 20 plus. Yan. So dito, malalaki na rin din dito. Yan. No? So madami din to. Ito ay nasa almost 100 chicks. Nabawasan na rin ito. Yan. And bukas may pupunta na naman dito para kumuha ng 200 or 300. Yan. So dito, sana ba yung ibang sisiyo? Ito, may ilaw, buksan natin. Yan. Ito yung mga, iba dito is barred plymouth rock, Black Austolorps. No? More on blacks dito. Pinaiba ko yan dahil kapag, syempre, gusto ko kasi ng mga Black Austolorps. Kaya sa mga ayaw kumuha nito, yan, after 1 week, akin na to lahat. Ibibreed ko to. Yan. No? So, ganitong setup lang sa kanila kasi medyo malalaki na sila. Kaya dito sa manukan natin, every 3 days, kaya natin kumita dahil yung standard price ng chicks is 100 pesos. Pero dito sa atin, binababaan lang natin para ma-afford din po ng iba. So, kayong kitain dito every harvest natin, no? Sabihin natin, pinakamalinis is 10,000 to 15,000 pesos. No? Yan, every 3 days po pala. Yan, every 3 days, 10 to 15,000 pesos. And ilang 3 days nga ba sa isang buwan, no? So, kayo na lang bahala mag-solve kung magkano yung kinikita ko. No? And 3 to 5 days lang naman, sold out na agad yung mga sisiyo natin. And sa 3 days to 5 days yung mga sisiyo, hindi pa po malakas kumain yan. No? Kakaunti pala yung kinakain yan. Yan. Kasi nga, hindi pa sila masyadong malaki. No? At ganun yung kinikita natin. At napaka-bless natin. No? Dahil nga, meron tayong mga magagandang manok. And maganda din po incubators natin. Talagang pinag-ipunan ko to, no? Kasi hindi naman ako nagsimula sa ganito, no? Makikita niyo sa mga last videos ko, no? Last 2 years. Yan. Yung mga manuka natin, maliit pa talaga masyado, no? At yung lupa na yon is syempre akin na. Yan. Tapos ayun ito. Nag-upgrade tayo ng manukan, paunti-unti lang, no? Hanggang ma-achieve natin yung mga incubators natin. Nagsimula lang ako sa isang incubator. Ngayon, yung incubator natin, 12 na. Isang dosena na po yung incubator natin. Sa mga nagtatanong naman about sa income natin, no? Sa mga nag-question, yan. Siyempre, meron pa tayong business permit. So, legal po na mag-operate itong ating manukan, no? May, may permit to operate, no? Sanitary permit, business permit,
no? Barangay permit, kompletong-kompleto po itong manukan natin. Noong nagsisimula din tayo dito, hindi din tayo nagsimula sa mga breeders kasi hindi natin afford yung mga breeders. Nagsimula lang po ako sa sisyo dahil nga yung budget ko para sa heritage chickens is 5,000 pesos lamang. Yan, no? 5,000 pesos lang, and napalaki ko yung 5,000 pesos na yon hanggang dumami na sila. And yung mga iba dito, no, apo na yan na mga binili kong mga heritage chickens noon. Yan o, kumusta? Yung ating yellow copper. So, napakasaya, no, na umabot tayo hanggang dito. And next year na naman, abangan nyo po. Talagang next year paghahandaan ko, no. Talagang ngayon, nag-iipon ako ngayong taon para next year, mapatayo na yung restaurant natin at yung grower natin masimula na. Yung breeding pen natin mas mapaganda, mas maparaming chickens, no. Kasi okay na po tayo maging commercial breeder dahil nga meron tayong business permit. Yan. At sasali tayo sa mga biddings, no? At syempre, yung mga restaurants, supply na natin. At yung mga gustong kumuha dito ng mga manok, no? Marami sila. Yan, next year nag-aabang na. Kaya gagawin natin lahat para masupplyan yung mga kailangan natin supplyan. Masasabi ko lang sa mga gustong magsimula dito, sa pagmamanok, sa mga nagsisimula na rin, no, hindi naman talaga araw-araw may benta, no? Pero sa isang linggo, ilang beses ka makakabenta. Yun ang yung masasabi ko. And halimbawa naman ay medyo mahina yung market mo, gawan mo ng paraan, no? Through social media, ikaw mismo maghanap ng buyer mo. Kapag mahina yung market mo, wag mismo na ikaw yung hihintay na pupunta yung mga bibili ng manok sa manukan mo. Ikaw yung pupunta sa kanila. Kasi nga, hindi pa kilala nila yung inyong manukan. No? Magpakitang gilas tayo sa manukan natin at i-market natin sa mga naghahanap ng manok. And dapat yung layunin sa inyong manukan is affordable and consumable na manok. No? So, wag lang puro heritage chickens. Dapat may native chickens talaga. And yung ibang heritage chickens or hybrids na, i-breed nyo po sa mga native chickens nyo para yung kakalabasan is upgraded native chicken for meat production po. No? So, ganun po yung layunin ng manukan natin. Kaya magpapatayo tayo ng medyo tama-tama lang na grower. At grower house po yun. No? At syempre, manukan natin at frozen products na nagmumula dito sa ating manok. Kung nakita nyo yung mga manok dito sa likod natin, gusto po nilang kumain ng damo. So itong mga manok po natin is kumakain po ng mga damo, greens, or mga alternative feeds. No? So wag po 80 to 100% talaga ng feeds yung ipapakain natin dito sa ating mga alagang manok. No? Kasi kapag sinunod natin yon, posible talaga na malugi tayo. Or kung susundin nyo man yon, yung 80 lang, no? Okay na po yun, yung 80 grams. Yan, kasi tested ko na rin yan dito, yung 80 grams. And pinapakain na sila ng damo or mga alternative feeds. No? Kasi nga nakakatulong yon para makatipid po tayo. Kasi kapag sinunod natin yon, konti lang po yung kikitain natin. No? So, 80 grams, okay naman. No? Maganda naman pangingitlog nila. Sa ano po kasi, dun sa feeds mismo, may nakalagay doon na 80 to 100 grams. No? Yung dapat ipakain na feeds sa ating mga alagang manok. So, wag nyo nang higitan sa ganon, no? Yung gramo ng ipapakain nyo. Kasi kapag hinigitan nyo yon, pwede po magkaroon ng sapola, no? Or excess fats yung mga alagang manok. At hindi po yan mangingitlog dahil sobra po yung taba nila. And yung mga sobrang taba nun, matatabunan po ng taba yung itlog ng ating mga alagang manok sa kanilang ovary at hindi na po sila mangingitlog, no? So, kapag gusto nyo po makatipid, yan, madaming damo sa gilid. May mga excess na mga gulay sa palengke. Pwede po yun, no? Para makatipid po tayo. Dapat talaga dito sa pag-alaga ng manok, wise tayo, no? Para mas malaki yung kikitain natin. About naman sa pabahay, kahit simple lang, no? Importante hindi maulanan yung manok natin, hindi maambunan, no? Kasi itong mga manok natin kapag malamig or palaging umuulan, prone din po sila sa sipon. And kapag sobrang init naman, prone din po sila sa heat stroke. Dapat talaga hindi sila matamaan ng direct na mainit na araw, no? Mabilad sa araw or direct na matamaan ng ulan, no? So dapat talaga may fresh water din, vitamins, gamot kapag nagkakasakit sila dahil kapag naabagapan po natin yung kanilang sakit, no? Mas magiging lesser po yung gastos natin, no? Jersey Giant. Yan, Jersey Giant crossbreed sa ating hybrid na Barred Plymouth Rock tsaka Rhode Island Red. Ito po yung labas ng Rhode Island Red tsaka Barred Plymouth Rock, no?
Ito yung ating Jersey Giant. Yan. So, yellow copper natin. No? Yan. Ganyan ang kasimple. Alas 4:30, tapos na yung trabaho dito sa Manukan. No? 2 to 3 hours lang po nagtatrabaho kami dito sa Manukan, and overtime namin, no? Siyempre sa incubator and sa sisiw. Pero lang kasimple, tapos